Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Sa sandaling yun, nilakasan ng instruktor ang kanyang tinig, mariin itong ipinahayag na si Principal Mimir mismo ang magbubunyag ng resulta ng eksamen. Ang bawat kandidato ay pinayuhan na maghanda, makinig, at huminga ng malalim sa harap ng darating na kapalaran. Sa sandaling yun, ramdam ang matinding kaba ni Vigor, parang may mabigat na batong nakapatong sa kanyang dibdib. Bahagya siyang sumandal kay Aster, pabulong na nagtanong kung ang matandang nakatayo sa kanilang harapan ay tunay ngang direktor, ngunit sa kanyang mga mata, tila isa lamang itong karaniwang matanda, walang bakas ng kapangyarihan. Si Aster, bagaman may patak ng pawis sa noo, ay mabilis na kumilos, mahigpit ngunit mahina kong pinagsabihan si Vigor, sinabing walang galang at hindi nararapat ang ganoong pagdududa. Sa mismong sandaling yun, tila tumagos ang tingin ni Principal Mimir kay Aster, agad niya itong nakilala, ang biglaang pagkilala ay nagdulot ng kilabot kay Aster, para bang tinamaan ng kidlat ang kanyang kaluluwa. Sa sandaling yun, si Mimir ay lumingon sa lahat ng kalahok, at sa mabigat na tinig ay ipinaliwanag na ang kanilang presensya at mga aksyon ay nagtulak sa akademya na gumawa ng isang desisyong hindi pa nagaganap sa kasaysayan, hindi kailanman tumanggap ang akademya ng ganoon karaming kandidato ng sabay-sabay. Pinag-isipan ang pag-ulit ng eksamen, ngunit sa huli, matapos ang mga talakayan at suporta ng mga pinuno, naabot ang panghuling pasya. Dahil dito, lalo pang lumalim ang tensyon, ang bawat puso ay kumakabog, ang bawat hininga ay mabigat. Si Aster, dala ng matinding pag-usisa, ay nagtanong kung ano ang kahulugan ng desisyong yun para sa kanila. Ngunit biglang nagbago ang tono ni Mimir, bahagya siyang ngumiti, at sa tinig na parang nagdadala ng liwanag sa dilim, inihayag ang resulta, lahat sila ay pumasa. Parang kulog na sumabog ang balita, si Ayon ay halos hindi makapaniwala, nanlaki ang mga mata, at sa kanyang isip ay gumana ang plano ni Aster. Ang instruktor ay napuno ng ginhawa at tuwa, habang ang iba pang kalahok ay nag-iiyakan, tumatalon, at nagdiriwang sa sobrang saya. Sa sandaling yun, si Mimir ay nagpatuloy, pinaalalahanan silang mula sa araw na yun, kailangan nilang patunayan na hindi pagkakamali ang desisyon ng akademya, binati niya sila, at sa solemn na at makapangyarihang tinig, formal silang tinanggap sa Dorcel Knights Academy. Isang eksena ng tagumpay, isang simula ng bagong yugto, at sa bawat puso ng mga kandidato, nagningning ang apoy ng pag-asa. Habang lumilipat ang araw tungo sa gabi, unti-unting lamambat ang kapaligiran, parang musika ng katahimikan na bumabalot sa Dorcel Knights Academy. Ang mga bagong tanggap na kandidato ay nagpakasawa sa init ng paliguan, sa halakhak at aliw ng kanilang bagong mundo. Si Vigor, hindi na napigilan ang kasiyahan, ay malakas na nagpahayag ng tuwa, namangha sa marangyang pagkain at sa napakalaking paliguan, buong puso niyang ipinagkaloob ang lahat ng ito kay Aster, tinawag pa siyang batang Panginoon. Si Aster, tahimik lamang, mahinahon ang kilos, at sa bawat pagbato ng kanyang buhok ay lalong lumalim ang kanyang tindig, isang figura ng katahimikan na may bigat ng awtoridad. Ang iba pang kalahok, nahawa sa saya ni Vigor, ay nagsimulang sumang-ayon, tinawag nila si Aster na Panginoon, hindi makapaniwalang nagawa niyang maimpluwensyahan ang resulta, may ilan pang ang nag-alay ng habambuhay na katapatan, ngunit si Nolan, may pangungutya sa tinig, ay tinuligsa ang kanilang pagiging oportunista, itinuro niyang lahat sila ay sumuporta kay Grant kanina, at nilinaw na hindi niya lubusang itinuturing si Aster bilang dahilan ng tagumpay. Dahil dito, agad na sumagot si Vigor, kinwestiyon ng paninindigan ni Nolan, tinawag pa itong talunan ni Aster. Iritang itinanggi ni Nolan ang pagkatalo, iginiit na tabla lamang ang laban. Sa gitna ng mainit na pagtatalo, muling nakatawag ng pansin si Aster, hindi sa salita, kundi sa kanyang presensya. Ibinato ang buhok, bahagyang ngumiti, at pinagnilayan ang sitwasyon. Kinilala niyang napakaliit ng tsansa na hamani ng mga tao ng Elmheim, ngunit sa kabila nito, narito sila bilang mga kandidato, naniniwala siyang ang maliit na simulang ito ay balang araw lalago, magiging puwersang kayang pabagsakin ng Elmheim. Sa tahimik na determinasyon, ipinahayag niya sa sarili, ito ang tunay na simula ng kanilang paghihimagsik, ang kanyang mga kasama, nakangiti ng pahiwatig, sabay na nagbahagi ng di nabibigkas na pasya. Dahil dito, bahagyang nalugmok si Aster sa sariling isip, naalala ang kanyang nakaraan, ang kanyang dalawang nakatatandang kapatid na babae ay nakatapos na sa akademya, si Alphen,
Pumasok 1 taon bago siya, at naniniwala si Aster na magiging mahalagang kakampi ito sa mga darating na pagsubok. Nagpasya siyang magsisimula ang kanyang paglalakbay sa night school mula sa puntong ito, unang hakbang sa pag-angkop sa bagong buhay. Habang tumatayo siya mula sa batya, bigla niyang napansin ang kakaiba. Nakatitig ang lahat ng kanyang kasama sa kanyang likuran. Nagulat siya, nagtanong kung ano ang ginagawa nila. Buong katapatan nilang ipinaliwanag, naniniwala silang ang makita ng personal ang maalamat na 7 pakpak ay magdadala ng swerte. May ilan pang nag-akalang ang pagdarasal sa harap ng tanawin ay magbibigay ng basbas. Lubhang nainis si Aster, mariin niyang tinanggihan ang ideya, ngunit sa kabila ng kanyang pagtutol, lumuhad sila, pinagdikit ang mga kamay, tinuring siyang banal na nilalang. Sa sandaling yun, hindi na kinaya ni Aster ang kanilang kilos, umalis siya sa eksena. Ang young master sa pamilyang si Nolan ay nakamasid, napabuntong hininga at malamig na nagsabi, ang sitwasyong ito ay hindi haantong sa anumang mabuti. Lumipat ang eksena sa mas madilim na tagpuan, isang silid na tila nilamon ng anino, nakatihaya si Gerayon sa sahig, nakayukod ang ulo sa paanan ng kanyang ina na si Helen Elmheim, ang mga mata nito, puno ng pagkadismaya at galit, ay tumago sa kanyang kaluluwa, mariin siyang pinuna, sinabing imbes na durugin ang tinaguriang 7 pakpak na bata, ay bumalik siya ng madaling nauto, lalo pang nagngit-ngit ang ina, galit na hinayaan niyang lumampas ang insulto sa Elmheim. Nang marinig ang mga katagang yon, nanginginig si Gerayon, desperadong humingi ng tawad, nangakong babawi at patutunayan ang sarili. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang malakas na sipa ang tumama sa kanyang baba, itinapon siya paatras, damyugo ang bibig at ilong, gumuho sa lupa, ang sumipa, ang kanyang kapatid na babae, si Lillian A. Elmheim, puspos ng galit, walang awa niyang ininsulto si Gerayon. Idineklarang wala ng susunod na pagkakataon para sa isang walang silbi, itinulad pa niya ito sa basura ang dapat ay pakain sa mga halimaw, ikinumpara kay Derez, lalong pinatibay ang kanyang paghamak. Pagkatapos, ipinatong muli ni Lillian ang paa kay Gerayon, ipinagpatuloy ang pambubugbog. Si Gerayon, nasa sakit na pag-ikot-ikot, nagmakaawang tumigil. Ngunit sa bawat hiling ay kasunod ang mas mabagsik na sipa. Bawat hampas ay lalong nagpalakas ng kanyang daing. Habang nilalamon siya ng sakit, naging mapait ang kanyang isip, isinumpa niya si Aster, sinisi ang lahat sa kanya. Bumalik sa kanyang alaala ang mga pira-pirasong usapan nila, kung paanong malamig na ipinaliwanag ni Aster ang realidad, na ang pagkatalo sa isang mas mababang sangay ay magdudulot ng matinding kaparusahan, naalala pa niya ang babala tungkol sa kapalaran ni Derez, isang wakas na hindi nais ni Newman. Inalok siya ni Aster ng pagpipilian, manahimik at huwag pansinin ang kanyang mga aksyon kapalit ng tulong. Sa kasalukuyan, patuloy ang malupit na pambubugbog ni Lillian sa kanyang nakababatang kapatid, hanggang sa may isa pang tinig ang namagitan. Puno ng awtoridad ang tono nito, at ito ay si Julius Elmheim, isa pang nakakatandang kapatid ni Gerayon. Patuloy na umiiyak si Gerayon habang lumilitaw si Julius, nakangiting mahinahon, sa kanyang harapan. Isang babaeng nakamaskara ang sapilitang pinaluhod, may kamposo ngunit nakakabahalang tindig. Nagsalita si Julius tungkol sa kadalisayan ng dugo ng kanilang pamilya. Aniya ay dapat magkasundo ang magkakapamilya. Itinuro niya ang pahayag kay Alphen, nakitang-kita ang takot sa ilalim ng kanyang titig. Pagkatapos, nagsalita ang kanilang ina sa lahat ng anak. Ipinaliwanag na ang matagal ng imahe ng House Elmheim bilang hindi magagalaw na kuta na umaapi sa mga kabalyero ay nagsisimula ng mabasag dahil sa paglitaw ng 7 pakpak, di niya. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nilang ipaalala sa mundo ang tunay na kalikasan ng kanilang kapangyarihan. Nagsalita siya ng karahasan, ipinahihiwatig na oras na upang ipakita ito. Nang marinig ito, parehong ngumiti ng baluktot sina Lillian at Julius, mga ngiting sabik, masasamang anyo. Handang isagawa ang inaasahan sa kanila.